Poging motor ba ang hanap mo? Silipin natin ngayong araw tong Royal Enfield Shotgun 650. Tara! Unang tingin ko pa nga lang dito na Edices ay pumukaw na agad ng attention ko kasi napaka-brusco at macho niya talagang tignan. Ito yung mga tipo ng motorsiklo na talagang takbong pogi lang eh. Kapag ka nakita mo siya na Edices, pang-isahan lang po yung upuan niya kasi parang bobber type po itong motorsiklo na to. At napaka-head turner din ng kanyang pinakatambucho na parang battle type pa. At ganda rin ang tunog niya na kapag na-sound check niya sa personal. Round shape po yung ating mga headlight with round shape na turn signals as well. At napakaganda rin po ng kanyang pinakatangke na Edices. Sobrang kinis nung paint job. Habang doon naman sa meter panel niya ay meron tayong analog para sa mas classic na look. Naked handlebar syempre, tsaka round shape ng mga side mirrors. Tapos meron din tayong metal na mga fenders at makikita mo yung tatak niya doon na Royal Enfield sa gitna. We also have very minimal decals. Makikita mo lang yung 650 niya sa gilid, konting decals sa kanyang tangke. Sa engine naman ay meron po tayong 648cc to be exact na naka-air-cooled parallel twin na single overhead cam with the bore and stroke of 78mm by 67.8mm netizens. Meron dito compression ratio na 9.5:1 at kaya nito mag-perform ng 46.3 HP at 7,250 RPM na maximum power at maximum torque naman na 52.3 Nm at 5,650 RPM. Syempre, electronic fuel injection na rin po ang motorsiklo na to kaya masisigurado din natin na matipid na rin siya sa gasolina para sa kategory niya. We have a 6-speed manual transmission with wet and multiple plate clutch na mayroong overall dimensions of 2,220mm by 820mm na width at height naman na 1,105mm. Wheelbase naman niya is 1,465mm. Yung mga ganitong klaseng motorsiklo Edices, very relaxed lang yung driving position natin dyan. Naka-forward yung paa. Pwede rin kayo magpa-modify kung gusto nyo mag-angkas pero mostly design talaga to para sa solo rider. Medyo chill ride lang ang atake nito kasi hindi ka pwede talaga mag-banking or cornering dito ng sobrang lean dahil mababa lang po ang motorsiklo na to. Na good naman for Asian height na mga Pinoy, kagaya ko, inilook forward ko na magkaroon ng ganitong big bike. Maybe soon, mabigat din to eh. 240 kilograms yung kanyang weight na usual naman para sa ganitong type ng classic motorcycle. Pero ground clearance niya mataas 140mm. Kaya hindi ka mag-shete-shete sa mga humps. Above average na rin siya kaya hindi tayo mangangamba na baka hindi siya makasabay. Lalo na kung mapadaan tayo sa mga somehow off-road ng konti or medyo may mga tubig or baha or ilog, makakasabay-sabay naman po ang motorsiklo na ito. 795mm po yung kanyang seat height. Medyo mataas pa rin siya for its category pero abot naman po siya ng 5'4" height na kagaya ko. Hindi nga lang dalawang paa ang nakalapat sa lupa. Medyo one leg down lang tayo dito. At napakalaki po ng kanyang fuel tank na isa rin sa mga stunning na part niya. 13.8 liters po to be exact yung kanyang fuel tank capacity. So nagustuhan ko to kasi parang great tong nare-review natin ngayong araw. Very outstanding siya compared sa mga ibang category ng gantong bike. We also have a tubular steel spine frame at sa front suspension natin naka-Showa to with 43mm na upside down forks at sa rear suspension naman po ay naka-Showa din po ito na twin shock with preload adjustment. Sa front brake naman ay naka 320mm po tayo na disc with twin piston caliper at parehas po yang naka anti-lock braking system or ABS. Para kapag nag-sudden brakes tayo, especially sa ganito kabibigat na motorsiklo, ay hindi po mag-lock yung ating mga wheels na pwede mag-cause ng accident or baka mag-slide tayo, di ba? Kapag nag-lock siya. Instant stopping power na safe din syempre. Na dati sa mga kotse lang, pero ngayon standard na talaga sa mga motorsiklo kahit maliliit, di ba? Isa rin sa napansin ko, naka-road tire siya, hindi siya naka-dual sport, hindi siya naka-off-road, pang-road talaga. So pwede mo talaga tong gamitin sa mga expressway, sa mga long ride ninyo, breakfast ride, magugustuhan mo ang motorsiklo na to. To be exact, sa front ay meron po siyang tire size na 100/90 R18. Syempre, tubeless tires na po tayo dyan. Sa rear naman ay meron tayong 150/70 R17. So, 17 inches wheels sa likod, 18 inches wheels naman sa unahan para medyo nakaangat ng konti. Ganun talaga yung style niya, di ba? Radial and tubeless na yung mga gulong na yan. Sa electrical and features naman po niya ay meron tayong full LED na headlamp. Sa instrument cluster naman po ay meron tayong digital and analog na combination. Kaya meron siyang halong classic
sleek and modern na makikita mo na rin yung mga trip meter natin, fuel gauge, and yung ating digital na tachometer. Stig. We also have a 12 volts battery. Not electric start na lang po itong motorsiklo na to. You don't need to kickstart it. Ang mga available colors po niya ay meron tayong drill green, plasma blue, meron din po tayong sheet metal gray, at saka stencil white. Sa pinakataas pala nung kanyang tank Kinetic ay meron din tayong black trims na kapag lalo sa rugged style ng motorsiklo na to. At meron din tayong reflectors sa magkabilang side. Doon sa may bandang suspension, added visibility at night. Or let's say nakapark lang yung motorsiklo mo sa labas ng bahay ninyo or nagra-ride kayo sa gabi, mas makikita pa rin yan ng mga upcoming na sasakyan kapag ka nasinagan ng headlight. Naka-naked handlebar din po tayo, kaya rugged na rugged yung pakaramdam, and upright lang din yung seating position natin. Kaya comfortable tayo kahit mahaba yung biyahe natin or magkayayaan man ng mga budol ride natin na malapit lang daw pero layo pala. Makikita mo rin yung kanyang 650 kalahati na shotgun sa may pinakailalim. Ang ganda ng pangalan niya, no? Shotgun. Talagang papapatingin ka talaga, nakaka-curious, very masculine, napaka-brusco at napaka-macho niya talagang tingnan. Pero may mga lady riders din na mahihilig sa mga ganitong type ng motorcycle. Merong mga enthusiast talaga. At isa rin naman talaga ako sa napapalingon sa mga ganitong klaseng motor. Very classic kasi siya. When you say classic kasi, it will never go out of style. Retro yung itsura niya, pero alam mo yon, parang pag tinignan mo ngayon, napaka-astig pa rin yan, napakaganda pa rin yan tingnan. Pogi pa rin, parang mamahalin, at yun nga, lingunin sa kalsada. Especially yung tambucho niya na nakapalibot na gano'n hanggang sa pinakalikod. Tapos may Royal Enfield din tayo dun sa may bandang ilalim. And syempre, dalawa po yung tambucho niya, kabilaan yan. Tapos, maliit lang yung tail lamp natin, bilog lang siya, pero very visible pa rin sa kalsada. At saka yung mga turn signals natin sa likod, pareha sa unahan, bilog lang siya, pero LED na po yan ha. Hindi rin mawawala na meron pa rin po siyang ilaw para sa ating plaka. At saka reflectors din dun sa pinakailalim, para yun nga kapag nakapark tayo or let's say mapundi yung ilaw natin, kitang-kita pa rin po tayo ng mga kasabayan nating sasakyan. Gustuhan ko rin yung parang pagka-naked ng itsura niya, kitang-kita mo yung chassis, yung makina, yun talaga yung nagparagid lalo sa looks ng motorcycle na to. Kaya nung nasa event tayo, isa to sa umagaw talaga sa attention ko at sabi ko, ang ganda niya na, parang gusto ko rin ma-test drive yan. Soon, malay nyo, di ba? Ang tanong, magkano nga ba itong Royal Enfield Shotgun 650? Ito po ngayon ay nagkakahalaga ngayon ng 429,000 pesos para sa kanyang base variant at 445,000 pesos naman para sa kanyang top variant. Para sa presyo niya, netizens, sulit ba itong motorsiklo na to? I-comment nyo naman dyan sa ibaba. Ano pa kayo mga ibang motorsiklo ang gusto yung i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Saan kaya magandang i-compare tong motor na to? Kung sakali man na naninimbang kayo kung alin sa dalawa yung bibili ninyo. Comment nyo at baka magawa natin ng review. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, visit nyo naman kami sa aming mga online shopping platform, NedyShop. Search nyo lang sa TikTok, sa Facebook, at sa Shopee. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.